Habang bakasyon sa London, isang dalagang babae ang nag-post kasama ang kanyang ama sa harap ng Tower Bridge para sa litrato. Gusto nilang magkaroon ng magandang alaala, pero nang tingnan niyang mabuti ang kuha, may nakita siyang nakakagulat na bagay na magpapapanik sa kanya. Ang litratong ito ang magbabago ng kanyang buhay sa paraang hindi niya inaakala. Si Elisha Ellie Gibson, 18 taong gulang, ay unang beses palang nakapunta sa London kasama na ang kanyang ama na si Henry Gibson. Galing sila sa kanilang morning walk at pauwi na sa inuupahang Airbnb. Masaya si Ellie habang nakatingin sa ilog. "Dad, dapat mas madalas tayong ganito. Ang saya," sabi niya. Napangiti si Henry. "Sweetheart, ubos na halos ang ipon natin sa bakasyong to. Kung gusto mong maulit, bawas-bawasan mo muna ang online shopping mo." Biro niya. Natawa si Ellie. "Okay lang dad, basta makasama ko lang ulit kayo ni ma'am." Habang naglalakad, nakita nila ang Tower Bridge. May isang lalaking may daladalang portable photo booth. Nilapitan sila at inalok ng litrato na pwede agad i-print sa magnet. May libre pang digital copy. Natuwa si Ellie. "Dad, pwede ba? Ang ganda nitong alaala." Hindi nakatanggi si Henry at pumayag mag-post silang dalawa. Yakap-yakap siya ng ama habang nasa harap ng Tower Bridge. Pagka-print ng litrato, biglang nagiba ang reaksyon ni Henry. Nagulat siya pero agad tinago ang kuha sa bulsa. "Pwede ko bang makita, Dad? Maganda ba?" tanong ni Ellie. Ngunit nagmamadaling sumagot ang ama. "Tara na muna, naghihintay ang mama mo." Habang pauwi, ramdam ni Ellie na may kakaiba sa reaksyon ni Henry. Pinili na lang niyang isang tabi at mag-enjoy kasama ang pamilya. Pagdating sa Airbnb, sinalubong sila ng mama niyang si Lisa Gibson. Masaya nilang ikunento ang kanilang lakad at litrato, pero mapapansin na tila may itinatago si Henry. Si Ellie naman ay abala na agad sa pag-edit ng litrato sa kanyang cellphone para i-post online. Habang si Henry ay nagkukunwaring abala, nag-aayos ng basura at lumabas ng apartment para maglabas ng hangin. Pinalapit ni Ellie ang larawan at inayos ang kontrast at liwanag. Nang may mapansin siya sa likod ng kanilang picture-perfect na kuha, isang berdeng basurahan ang nakatayo at kapansin-pansin, pero hindi lang iyon ang umagaw ng atensyon niya. May nakapaskil na flyer na nawawalang bata. Pinikit-pikit niya ang mata para mas malinaw at nakita ang mukha ng isang batang babae. Nakalagay sa taas ng larawan ang mga salitang "still missing." Biglang may kakaibang pakiramdam siyang parang pamilyar ang bata, pero hindi niya matukoy kung bakit. Pinagpatuloy na lang ni Ellie ang pag-i-edit ng larawan at ina-upload ito sa social media. Habang nagpo-post, tinawag siya ng nanay niya. "Ellie, halika na. Tapos na ako kumain. Alam mo naman ang tatay mo, mabilis mainip." Agad niyang isinuksok ang cellphone sa bag at sumama sa ina palabas ng apartment. Inaasahan nilang makikita si Henry sa hallway o lobby, pero wala ito roon. Hindi sila nag-alala dahil sanay na sila sa ugali ni Henry na biglang nawawala at bigla ring lilitaw. "Magpaparamdam din siya kapag gusto niya," sabi ni Lisa, sabay lakad sa tabing ilog. Habang naglalakad pabalik sa lugar kung saan kinuna ng larawan, naroon pa rin ang cameraman na abala sa ibang tao. At doon malapit sa basurahan na may flyer, nakita nilang nakatayo si Henry. Laking gulat ni Ellie nang makita ang tatay niyang tinatanggal ang poster. "Dear, anong ginagawa mo?" tanong ni Lisa na halatang nag-aalala. "Maraming mikrobyo dyan." Pero si Ellie ang nagtanong ng diretsahan. "Dad, bakit mo tinatanggal yung poster?" Nagulat si Henry at parang natigilan, pero agad siyang ngumiti. Eto ba? May pamilya sigurong naghahanap sa anak nila. Ayokong makita niyo at maapektuhan. Alam ko namang sensitibo ka sa mga ganitong bagay." Sabi niya sabay tawa na pilit. Tinupi niya ang flyer at inilagay sa bulsa. "Naalala ko tuloy yung mga balita sa Amerika noon na kinatatakutan mo nung bata ka. Lagi kang nananaginip tungkol sa mga kidnapping." Nagtaka si Ellie. Bakit ba tinanggal pa ni Henry ang flyer imbis na baliwalain lang? At paano niya alam agad yun? Pero habang abala si Lisa sa paglagay ng sanitizer sa kamay ni Henry, pinilit na lang ni Ellie na huwag isipin yun. Siguro ay protective lang talaga ang tatay niya. Nagpatuloy sila sa paglibot sa London. Habang naglalakad, hindi maalis ni Ellie sa isip ang mukha ng bata sa flyer. Nang tumunog ang orasan ng Big Ben, ng 1:00 ay nagutom na si Henry.
Maghanap na tayo ng makakainan, aniya. Habang nakatingin ang mag-asawa sa paligid para maghanap ng cafe. Nakababad naman si Ellie sa cellphone niya. Sunod-sunod ang notification sa post niya. Isang comment mula sa matalik niyang kaibigan ang nagpabilis ng tibok ng puso niya. OMG Ellie, yung batang babae sa missing person flyer. Kamukha mo, para kang may mini-me. Napahinto si Ellie at muling tinignan ang larawan. Kahit malaboy, ramdam niya ang pamilyaridad sa mukha ng bata. Ellie, tawag ni Henry. Medyo may diin ang boses. Itinuro niya ang isang restaurant na puno ng bulaklak at outdoor area. Dito na tayo kumain. Tumango si Ellie. Nagpanggap na nakangiti at sumunod sa mga magulang niya papunta sa mesa. Habang nakaupo sila, naririnig ni Ellie ang ingay ng mga kubyertos. Habang abala ang kanyang ina sa pagbabasa ng menu, si Ellie naman ay tutok pa rin sa cellphone. Mabilis na nagtatype ng sagot sa kaibigan niya. Pilit na pinapakalma ang sarili para hindi mahalata ang kanyang kaba. Ellie, tawag muli ng ama niya. Ngayon ay may halo ng pag-aalala ang boses. Ayos ka lang ba? Ano bang binabasa mo? Nagulat si Ellie sa tono ng tatay niya. Kaya agad niyang nilak ang phone at itinago sa bag. Sorry dad, na-distract lang ako. Bulong niya sabay kuha ng menu. Tumating ang waitress at kinuha ang kanilang order. Pero lumilipad pa rin ang isip ni Ellie. Lalo pang bumigat ang pakiramdam niya tungkol sa flyer ng nawawalang bata. Lalo nang matapos basahin ang comment ng kanyang kaibigan. Dad, biglang tanong ni Ellie, bumasag sa katahimikan. Pwede ko bang makita yung flyer nung nawawalang bata na kinuha mo kanina? Agad na bumagsak ang tinidor ni Henry sa plato. Malakas ang tunog. Nanigas ang kanyang muka. Ang flyer? Ulit niya. Parang hirap bigkasin. Wala na ata sa akin. Baka nahulog o tinangay ng hangin. Sumimangot si Ellie. Sigurado siyang nakita niyang tinupi ng ama ang flyer at inilagay sa bulsa ng asul na jacket nito. Ang jacket na nakasabit ngayon sa likod ng upuan. Pero nakita kong nilagay mo sa bulsa. Giit niya. Pinatong ni Henry ang kamay sa jacket pero parang pakitang tao lang. Sorry, wala na talaga. At mas mabuti na rin, baka lalo ka lang maapektuhan. Mabilis na sabi niya. Natahimik na nanunood si Lisa. Saka nagsalita. Ano itong tungkol sa flyer? Nagtataka rin ako. Halata ang pagkabahala sa mata niya kahit pa kalmadong tono. It's nothing. Mabilis na sagot ni Henry. Masyadong malawak ang kumpas ng kamay. Huwag na nating sirain ang bakasyon dahil lang sa piraso ng papel. Pero ramdam ni Ellie na may tinatago ang kanyang ama. Para basagin ang bigat ng usapan, nagtanong si Ellie. Meron ba kayong picture ko noong bata pa ako sa phone nyo? Biglang nanigas si Henry. Halatang tensyonado. Bakit mo naman tinatanong? Aniya, halos na pinipiga ang boses. Kasi, sagot ni Ellie, pilit na pabiro. Yung mga kaibigan ko sinasabing kamukha ko daw yung batang babae sa flyer. Parang ako raw pero mas bata. Walang katotohanan yan. Mabilis na sagot ni Henry. Matalim ang tono. Kami ng nanay mong nagbalaki sa'yo. Hindi ka kamukha ng batang yun. Nagpatuloy si Ellie. Pilit na nakangiti. Sige na dad. Siguradong may picture ka sa phone mo nung bata ako. Patingin naman. Wala akong dala sweetheart. Sagot ni Henry. Ngayon naman ay malambot pero parang pilit. Na full na kasi ang memory ng phone ko kaya inilipat ko na lahat sa computer sa bahay. Sumang-ayon si Lisa. Medyo nahuli lang ang galaw. Ako rin, wala akong pictures dito. Nadismaya si Ellie. Bakit parang puro palusot ang sinasabi ng tatay niya? Bakit iwas na iwas siya tungkol sa flyer at pati sa simpleng picture niya nung bata pa siya? Bakit iwas na iwas siya tungkol sa flyer at pati sa simpleng picture niya nung bata pa siya? Habang nag-iikot ng tingin si Ellie para mailayo ang isip, ay napansin niya ang isang babae sa kabilang kalsada. Sa Pottersfields Park, nagpapaskilito ng flyer, pareho ng una. Tingnan niyo, sabi ni Ellie sabay turo. May nagdidikit ulit ng mga flyer. Sabay na lumingon sina Henry at Lisa, pero halatang mabigat ang pag-ikot ng ulo nila. Nanlaki ang mga mata nila at namutla ang mukha. Nang lumingon ang babae, at nakita nila ang mukha nito, biglang napaubo ng malakas si Henry. Halos nanginginig. Nanatili namang nakapako si Lisa, hawak pa rin ang tinidor, nanlalaki ang mga mata. Kilala niyo ba siya? Mahina ngunit mariin na tanong ni Ellie habang pinagmamasdan ng kakaibang reaksyon ng mga magulang niya. Pareho kayong parang nakakita ng multo. Hindi. Sabay nilang sagot. Halos sabay ang boses na parang pilit at hindi totoo. Dumating ang pagkain nila. Dala ng masayahing waitress
na walang kamalay-malay sa tensyon na nasa pagitan nilang tatlo. Kumalat ang amoy ng bagong luto na pagkain, humalos sa hangin ng tag-init sa London. Hindi makapag-focus si Ellie sa pagkain sa harap niya. Kumain na tayo. Gutom na ako, sabi ni Henry. Ellie, kung gusto mong magpicture, gawin mo na ngayon. Tumayo si Ellie at itinapat ang telepono sa mga plato. Kinunan niya ng larawan ng pagkain. Hindi dahil interesado siya, kundi nakasanayan na lang. Habang ibinababa ang telepono, tumingin siyang muli sa parke. Pero wala na ang babae. Para bang hindi talaga ito taga roon. Tahimik lang silang kumain. Ang tunog lang ng kubyertos ang naririnig. Habang kumakain, magulo ang isip ni Ellie. Ang flyer ng nawawalang bata. Ang kakaibang kilos ng mga magulang niya. Ang babaeng nakita niya sa parke. Parang may nakatagong kahulugan ng lahat. Pagkatapos silang kumain, hindi pa rin nawala ang bigat ng tensyon sa mesa ng pamilya Gibson. Ang masayang ingay ng restaurant ay kabaliktaran ng tahimik na bumabalot sa kanila. Nilunok ni Ellie ang kaba at mahina siyang nagtanong, "Saan tayo pupunta pagkatapos?" Laking gulat niya nang biglang si Henry ang nagsabi. Medyo pagod na ang boses. Bakit hindi na lang tayo bumalik sa Airbnb? Nanlaki ang mata ni Ellie. Talaga, Dad? Gusto mong bumalik agad? Karaniwan kasing si Henry ang palaging nagyayaya ng gala at bagong gawain. Ngumiti ito ng pilit. Busog ako at antok na. Hindi na rin ako bata, pero ramdam ni Ellie na hindi totoo ang dahilan. Binayaran nila ang bill at umalis. Napansin ni Ellie na parang nagmamadali ang kilos ng mga magulang niya. Taliwas sa sinabi ni Henry na pagod na siya. Habang naglalakad sila pabalik, abala si Ellie sa mga tanong sa isip niya kaysa sa ganda ng paligid ng London. Paglapit nila sa building, nakita niya ulit ang babaeng nasa parke. Ngayon naman ay nagdidikit ng mga flyer. Malinaw ang lungkot sa mukha nito habang maingat na nilalagay ang bawat isa. Lumapit si Ellie, parang hinihila ng isang di maipaliwanag na puwersa. Sana mahanap niyo na po yung nawawala niyong anak. Mahina niyang sabi at tinapik ang balikat ng babae. Huminto ang babae at tiningnan siya. Halatang nagulat, parang tumigil ang oras. Nakaramdam si Ellie ng pamilyaridad sa mukha nito, pero hindi niya alam kung bakit. Bago pa siya makapagsalita, biglang hinila siya ng mga magulang palayo. Halos desperado ang kilos ni na Henry at Lisa habang pinapasok siya sa building. Ano ba yung ginagawa mo? Pabulong pero mariing sabi ni Lisa. Hindi ka pwedeng basta lalapit sa mga estranghero. Bubukas sana ang bibig ni Ellie para sumagot pero napatigil siya nang makita ang mga mukha ng mga magulang niya. Kitang-kita ang takot. Tahimik silang sumakay ng elevator. Sa loob ng apartment, pilit na nagpakasimple sina Henry at Lisa pero halata pa rin ang kaba sa bawat kilos. Hinubad ni Henry ang jacket niya at inilapag sa sofa. Mamaya na lang tayo ulit lumabas. Sabi niya, pilit na masaya ang tono. Pagkasara ng pinto ng kwarto nila, naiwan mag-isa si Ellie sa sala. Naupo siya sa sofa. Hindi mapakali. Binuksan niya ang phone niya at binasa ang mga komento sa post nila. Lalo lang dumadami ang nagsasabi na kamukha niya ang nawawalang bata. Nag-reply siya ng pabiro, pero alam niyang hindi ito natatakpan ng kaba sa puso niya. Nang ibaba niya ang telepono, napatingin siya sa jacket ni Henry na nakapatong lang sa sofa. Nakasampay sa sandalan ng sopa ang jacket ng kanyang ama. Karaniwan lang at walang kakaiba, pero parang hinihila ito kay Ellie, na para bang nandoon ang lahat ng sagot sa mga tanong na gumugulo sa isip niya. Mabilis ang tibok ng puso niya habang tumitingin siya sa nakasarang pinto ng kwarto ng kanyang mga magulang. Naririnig niya ang mga mahihinang bulungan nila pero hindi malinaw ang mga salita. Alam niyang kaunti lang ang oras niya kaya dali-dali siyang pumasok sa sarili niyang kwarto at marahang isinara ang pinto. Umupo siya sa gilid ng kama at binuksan ang flyer gamit ang nanginginig na mga kamay. Magaspang ang papel at parang may bigat ito na lampas sa karaniwan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang nakaprint na litrato. Mas malinaw ngayon kaysa sa malabong kopya na nakita niya online. Nakatitig pabalik sa kanya ang mukha ng batang babae. Mga matang inosente. Isang ngiti na tila nagyelo sa panahon. Pero ang pinakamalaking detalye ay ang petsa, taong 2005. Napaigting si Ellie, para siyang binagsakan ng mabigat na bato. Ang bata ay halos kasing edad niya ngayon at higit pa ron, magkahawig silang dalawa. Napaisip si Ellie,
Kung makakakita lang siya ng lumang litrato ng kanyang pagkabata, baka gumaan ang loob niya. Kaya nagbukas siya ng social media at pumunta sa profile ng kanyang ama. Binuklat niya ang mga lumang post, pababa ng pababa, hanggang sa makita niya ang isa sa pinakamatanda. Litrato niya mismo ilang taon matapos ang edad ng nawawalang bata. Tumigil ang kanyang puso. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Doon mismo, habang nakaupo sa kama ng inuupahang apartment sa London, pakiramdam ni Ellie ay gumuho ang mundo niya. Bakit may litrato niya rito sa London samantalang sa US siya lumaki? At bakit ang mga magulang niya ay parang may itinatago simula pa kaninang umaga? Kumuha siya ng litrato ng flyer gamit ang cellphone. Maingat na tiniklop muli ito at ibinalik sa bulsa ng jacket ni Henry. Eksakto kung paano niya natagpuan. Huminga siya ng malalim at lumapit sa kwarto ng mga magulang. Hawak niya ang door handle. Handa nang kumatok. Pero bago pa niya nagawa, narinig na niya ang mga boses mula sa loob. Idinikit niya ang tenga sa malamig na kahoy ng pinto. Pinakikinggan. Narinig niya si Henry. Puno ng kaba. Paulit-ulit siyang nagtatanong tungkol sa litrato ng nawawalang bata. Hindi niya pwedeng malaman. Sumagot si Lisa, mahina pero malinaw. Mas mabuti nang tayo ang magsabi. Kaysa siya pa mismo ang makadiskubre. Kapag nalaman niya kamumuhian niya tayo. Minahal natin siya, giit ni Henry. Hindi niya tayo ipagkakanulo. Sandaling katahimikan bago muling nagsalita si Lisa. Mabigat ang bawat salita. Kinidnap natin siya, Henry. Kapag nalaman niya, kamumuhian niya tayo. Mali ang pagbalik natin dito sa London. Parang umikot ang mundo kay Ellie. Ang dibdib niya ay sumikip. Nahilo siya at muntik nang matumba. Hindi sinasadya, napihit niya ang door handle. Bumukas ang pinto at nakita niya sina Henry at Lisa. Parehong gulat at takot sa pagkakatuklas na narinig niya ang lahat. Nakatitig sila sa isa't isa. Ang katotohanan ay nakabitin sa pagitan nila. Mabigat at hindi matatakasan. Ang mga magulang na kilala niya, biglang naging parang mga estranghero. Ma'am, Dad, mahina niyang sambit. Nanginginig ang boses ni Ellie, halos pabulong. Mali ang pakiramdam ng mga salitang lumabas sa bibig niya. Isang kasinungalingan na hindi niya alam, pinaniwalaan niya sa loob ng 18 taon. Anong ibig niyong sabihin? Tanong niya. Lumutla si Henry. Parang nakakita ng multo. Pero kahit takot na takot, sinubukan pa rin niyang magsinungaling. Nagmamadali ang mga salita niyang pautal-utal. Hindi ikaw ang tinutukoy ko, anak. Tungkol lang ito sa anak ng kapitbahay. Pero si Ellie ay umabot na sa sukdulan. Lahat ng oras, pagdududa, pagtatakip at kasinungalingan ay sumabog na. Tumigil na kayo sa pagsisinungaling, sigaw niya. Halos mabasag ang boses, dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Niloloko niyo ako buong araw. Hindi na ako bata. Hindi rin ako tanga. Sabihin niyo na lang ang totoo. Parang tinulak pabalik si Henry ng lakas ng kanyang sigaw. Bumagsak ang kanyang balikat, halatang talunan. Para lang sa ikabubuti mo, mahina niyang sabi. Pero kahit sa sarili niyang pandinig ay hungkag ang mga salita. Mas mabuting ang ipaliwanag niyo lahat, balik ni Ellie. Malamig ang tinig, puno ng sakit at galit. Niyakap niya ang sarili. Pilit na pinaypigilan ang pagkawasak sa kanyang mundo. At doon, sa loob ng salang inuupahang apartment, ibinuhos ni na Henry at Lisa ang buong katotohanan. Parang kumpisal ng mga lihim na itinago ng matagal, lumabas ng mabigat at walang tigil. Isinalaysay nila ang araw sa Hyde Park, London noong 3 taong gulang pa lang si Ellie. Sinabi nila kung paano nila pinagmasdan ng tunay niyang pamilya ng ilang araw. Naghihintay sila ng tamang oras para dukutin siya. Abala ang mga tao noon, paliwanag ni Henry. Malamig ang tinig. Ang mga totoong magulang mo, nakikipag-usap sa ibang mag-asawa. Ikaw, naglalaro malapit sa ice cream stand. Dugtong ni Lisa. Habang nangingilid ang luha, nagkunwari akong natapilok at natapon ng inumin sa tabi ng mga magulang mo. Saglit silang na-distract. At ikaw naman ay nilapitan ni Henry. Niyaya kitang kumain ng ice cream, sabi ni Henry. Tumingin sa mga mata ni Ellie. Napakabait mo. Napakatiwala. Hindi ka tumutol. Sinabi nila kung paano sila kumuha ng peking dokumento. Sumakay ng eroplano papuntang US at binago ang pangalan niya mula Sarah Wells tungo sa Ellie Gibson. Isa-isang kumuho ang pundasyon ng buhay ni Ellie. Mga baliw kayo, bulong ni Ellie.
Garalgal ang boses. Mga kriminal kayo. Inabot siya ni Henry pero agad siyang umurong. Maliit na galaw pero malinaw ang mensahe. Wasak na ang tiwala. Minahal ka namin. Pakiusap ni Henry na bagsak ang kamay. 18 taon tayong pamilya. Inalagaan ka namin. Pinaniwalaan naming mas magiging maganda ang buhay mo kasama kami. Pero hindi na siya nakinig. Dahil lang sa tumira tayo ng matagal bilang pamilya, ibig sabihin hindi na kayo mga kidnapper? Hindi ibig sabihin tunay tayong pamilya. Ellie, singit ni Lisa, nanginginig ang tinig. Pamilya pa rin tayo. Hindi kailangan ng dugo ang basihan. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Hindi, putol ni Ellie. Matalim ang boses. Minahal ko kayo noon pero ngayon ayoko nang maging pamilya sa mga dumukot sa akin at nagsinungaling sa loob ng 18 taon. Pupunta ako sa pulis at isusumbong ko kayo. Nawala ang kulay sa mukha ni na Henry at Lisa. Kita ang takot. Isang hakbang ang ginawa ni Henry papalapit. Hindi kita pwedeng hayaang umalis. Mababa at nakakatakot ang kanyang tinig. Nanlaki ang mga mata ni Ellie. Umatras. Ang lalaking nakikita niya ngayon ay hindi na ama na nakilala niya, kundi isang desperadong kriminal. Nababaliw ka na, sabi niya. Nanginginig ang tinig. Hindi mo ko pwedeng ikulong, makukulong kayo dito. Pero bago pa siya makatakbo, bigla siyang hinawakan ni Henry ng mariin sa braso. Hindi pwede, sigaw nito, puno ng desperasyon. Dahil mahal kita. Mahal kita kaya hindi ko hahayaang sirain mo ang pamilya natin. At sa sandaling yun, habang nagpupumiglas siya sa kamay ng matibay na pagkakahawak ng taong tinawag niyang ama sa loob ng 18 taon, napagtanto ni Ellie, tapos na ang buhay na alam niya. Hindi na kailanman magiging pareho ang lahat. Mahina at pigil ang boses niya nang sabihin, mahal ka namin Ellie, hindi ka namin trinato na parang bilanggo. Hindi ka pwedeng basta sumuko sa lahat ng magagandang bagay na binuo natin. Pero ang mga salitang dating nakakaaliw ay wala nang saysay kay Ellie. Mahal? Paano nila masasabing mahal siya kung lahat nakabase sa kasinungalingan? Ang buhay na ginawa nila ay parang bahay na gawa sa baraha na handa ng gumuho. Sabi nila hindi siya bilanggo. Pero ano nga ba ang kulungan? Kahit gaano pa kaganda ang bahay, kung kinuha siya mula sa tunay niyang mga magulang, kulungan pa rin iyon. Natakot si Ellie pero mabilis itong napalitan ng galit. Matinding galit na dumaloy sa kanyang katawan. Galit na galit ako sa inyo. Sigaw niya habang tumutulo ang luha. Mga sinungaling, mga mandurukot ng bata. Parang may nabasag kay Henry sa mga salitang yon. Itinaas niya ang kamay at bago pa man makapigil, sinampal niya si Ellie ng malakas. Naputok ang kanyang labi at dumaloy ang dugo. Tumunog ang sampal sa tahimik na silid. Parang simbolo ng lahat ng sakit na dinanas ni Ellie. Napasigaw si Ellie sa sakit. Hawak ang pisngi, nilasahan ang dugo ng kanyang dila. Maging si Lisa ay napahinto sa gulat at takot. Sinamantala ni Henry ang pagkabigla ni Ellie. Hinila niya ito ng marahas papunta sa banyo at ikinulong doon. Bumagsak si Ellie. Kumapit sa lababo. Pinukpok niya ang pinto. Pakawalan niyo ko, iyak niya. Sa labas nagsalita si Henry, galit at desperado. Kasalanan mo to Ellie. Gusto lang naman naming makausap ka. Mahal ka namin. Lahat ng ginawa namin para sa kabutihan mo. Binigyan ka namin ng maganda at kumpletong buhay, pero binigo mo kami at pinagalit. Lalo lang nag-apoy ang galit at takot ni Ellie. Paano nila masasabi na para sa ikabubuti niya ang pagdukot at pagsisinungaling sa buong buhay niya? Naupo siya sa sahig, nakasandal sa pinto at humahagulgol. Ramdam niya ang lamig ng tiles sa kanyang likod, pero wala siyang pakialam. Ang iniisip niya ay ang takot at sakit ng pagtataksil. Naririnig niya sa labas ang iyak ni Lisa at nag-aalalang lakad ni Henry. Dati ang ganitong mga tunog ay nagbibigay ng ginhawa. Ngayon ay nagpapaalala lang na sila ang mga dumukot sa kanya. Kung hindi ka tatahimik, banta ni Henry sa labas. Ikukulong ka namin dyan kahit ilang gabi hanggang matauhang ka tumingi ng tawad. Nanginig si Ellie sa banta kahit alam niyang nasa London lang sila ng ilang linggo. Alam niyang pag-uwi nila sa Amerika, mas mahirap siyang makatakas. Pero sa loob ng takot, sumiklab ang kanyang tapang. Makukulong kayo dahil dito. Sigaw niya. Hindi niyo ko po pwedeng ikulong habang buhay. Hindi ito tahanan. Naisip niya ang kanyang tunay na mga magulang. Ang babaeng nakita niyang nagdidikit ng flyer, baka iyon ang kanyang tunay na ina.
Naaalala niya ang lahat ng buhay na ninakaw sa kanya, pagmamahal, karanasan at katotohanan. Sa sala, hindi mapakali si Henry. Paikot-ikot, halatang desperado. Samantalang si Lisa ay nananatiling nakatayo, umiiyak. Pinapanood ang unti-unting pagbagsak ng lalaking kasama niya sa buhay. Ang bigat ng kanilang kasalanan at kasinungalingan ay bumalot sa buong silid. Ang bawat yapak ni Henry parang tunog ng kanyang pagkabaliw. At ang tingin ni Lisa sa saradong pintuan ng banyo ay puno ng sakit at pagkadurog ng loob. Natrap si Lisa at bigla siyang nanghina. Walang sabi-sabi, tumakbo siya papunta sa kusina. Nanginginig at balisa ang kilos. Hindi napansin ni Henry ang pag-alis niya dahil abala ito sa sariling takot. Sa kusina, natagpuan ni Lisa ang mabigat na kawali. Kinuha niya ito, ramdam ang bigat at lamig ng bakal sa kanyang mga kamay. Pinatitibay nito ang kanyang loob kahit nanginginig siya sa bigat ng desisyon. Mahigpit niyang hinawakan ang kawali at bumalik sa sala. Si Henry ay nakatalikod, naglalakad-lakad at pabulong na nagsasalita sa sarili. Ang tanawin niya, ang lalaking minamahal niya at ama ng batang kanilang dinukot ay naghalo ng pagmamahal, pagsisisi at matinding desisyon sa dibdib ni Lisa. Itinaas niya ang kawali, malakas ang kabog ng puso. Sa isang mabilis na galaw, inihampas niya ito sa ulo ni Henry. May narinig na malakas at nakakatakot na tunog at bumagsak si Henry na nawala ng malay. Nabitawan ni Lisa ang kawali. Halos mapasigaw pero pinigil ang sarili. Nanigas siyang saglit habang nakatingin sa nakahandusay na katawan ng lalaki. Nang maalala ang kanyang dapat gawin, dali-dali siyang pumunta sa banyo at binuksan ang kandado ng pinto gamit ang nanginginig na kamay. Pagbukas, nakita niya si Ellie na napasandal sa dingding. Takot na takot at namumugto ang mata. May pasa ang pisngi ng dalaga, bakas ng pananakit ni Henry. "Ellie," hagulgol ni Lisa, pero hindi niya magawang hawakan ang bata. "Patawarin mo ko. Mahal kita pero kailangan mong umalis. Pumunta ka sa pulis. I-report mo kami. Iyon lang ang paraan." Nagulat si Ellie. Nakatingin sa kanya na puno ng takot. Tapos unti-unting napalitan ng gulat at pag-asa. Bakit? Bakit mo ko tinutulungan ngayon?" Mahinang tanong. Bumigay ang mukha ni Lisa sa bigat ng pagsisisi. "Dahil alam kong may dalawang posibleng wakas lang ito. Either saktan ka ng tatay mo o ikulong ka habang buhay. Mahal kita at hindi ko hahayaang mangyari yun." Naguguluhan si Ellie. Gusto niyang magalit at sumigaw. Pero sa kabila ng lahat, nararamdaman niya rin ang lungkot at pasasalamat. Mabilis na umalis si Lisa sa daan, tinuro ang pinto. "Lumabas ka na, tumawag ka ng pulis, huwag kang matakot." Sandaling nagdadalawang isip si Ellie. Paano niya ipapahuli ang mga taong nagpalaki sa kanya ng 18 taon? Pero narinig niyang muli ang salita ni Lisa. "Karapatan mong malaman ang totoo. Karapatan mong itama ang lahat." Sa huling lakas ng loob, lumabas si Ellie, dalang mga ebidensya, ang mga flyer at litrato. Tumakbo siya palabas ng apartment. Iniwan ang pinto na dahan-dahang nagsasara. Hudyat ng pagtatapos ng isang buhay at simula ng bago. Si Lisa naman bumagsak sa sahig. Katabi ang walang malay na si Henry. Alam niyang tapos na ang lahat, pero hindi niya pagsisisihan ang huling desisyon niya dahil sa unang pagkakataon, inuna niya ang kapakanan ni Ellie. Sa labas, tumatakbo si Ellie sa mga kalye ng London. Mabilis ang tibok ng puso. Ang syudad na dati ay puno ng saya at pangarap, ngayon ay puno ng takot at panganib. Hindi niya alam kung anong naghihintay, pero alam niyang kailangan niyang hanapin ang katotohanan tungkol sa sarili niya, sa nakaraan niya, at sa totoong pamilya na ninakaw sa kanya. Habang tumatakbo, mas lalong bumigat sa kamay niya ang mga papel na hawak, mga simpleng ebidensya pero may hawak ng susi sa kanyang pagkatao. Sa puso niya, nangako siyang hahanapin niya ang buong katotohanan, kukunin muli ang kanyang pagkakakilanlan at gagawa ng bagong buhay mula sa abo ng nakaraan. Sa harap niya ay parang maze ng mga posibilidad na panganib. Halos hindi niya napansin ang mga taong napapatingin sa kanya habang siya'y nagmamadali. Luhaan at gusot ang itsura niya, malayo sa masiglang syudad sa paligid. May ilan pang napatigil at tumingin, pero si Ellie ay nakatuon lang sa isang layunin, makarating sa himpilan ng pulis. Matapos ang ilang minuto, nakita niya ang asul na ilaw na palatandaan ng istasyon ng pulis. Doon ay tila sabay na bumuhos ang ginhawa, takot at pangamba. Pagpasok niya ay hingal at nanginginig siya. Ang katahimikan ng istasyon ay malayo sa ingay sa labas.
Napansin siya ng mga pulis, isang batang Amerikana na may pasa at luha, may hawak na papel. Gusto kong i-report ang sarili ko at ang mga magulang ko. Nauutal niyang sabi habang inaabot ang flyer. Ako yung nawawalang bata. Nagulat ang mga pulis pero agad silang kumilos. Lumapit ang isang babaeng may mabait na mukha at bahagyang ubanin. Halika, dito tayo, malumanay nitong sabi. Dinala siya sa isang maliit na silid at doon nagsimula ng mahabang salaysay. Ikwinento ni Ellie ang mga sinabi ni Henry tungkol sa pagdukot sa Hyde Park at pagtakas sa Amerika at ang mga taon ng panlilinlang. Habang nagsasalita, parang hindi rin siya makapaniwala na iyon ang kanyang buhay. Matapos siyang pakinggan, maingat na sinabi ng isang pulis, kailangan naming kunan ng DNA test at tatawagin din ang totoong mga magulang mo. Habang hinihintay, napaisip si Ellie. Ano kayang itsura ng totoong magulang niya? Tatanggapin pa kaya siya? Kinakabahan siya at halos maluha muli. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Ang babaeng nakita niyang nagdidikit ng mga flyer. Nanlaki ang mga mata nito at napahawak sa bibig. Alam kong ikaw nga, nanginginig ang boses nito. Lumapit ang babae at niyakap siya ng mahigpit. Bagamat banyaga ang amoy ng pabango, may kakaibang pakiramdam na tama iyon. Sumunod na pumasok ang isang lalaki. Bakas ang pagkagulat at tuwa. Yumakap din ito at sa unang pagkakataon, nayakap ni Ellie ang kanyang tunay na mga magulang. Iniharap sila ng pulis sa isang pribadong silid. Doon nagpakilalang mag-asawa bilang Nessa at Edric Wells. Nawala ka sa amin sa Hyde Park. Umiiyak na paliwanag ni Nessa. 3 taong gulang ka pa lang noon. Kausap lang namin ang isang mag-asawa pero bigla ka na lang nawala. Hindi na namin nakita ang mukha nila, dagdag ni Edric. Habang nakikinig, sumakit ang puso ni Ellie sa mga taon ng pagkawala at hirap na pinagdaanan ng kanyang tunay na pamilya. Ngunit isang bahagi rin sa kanyang sarili ang naaalala si Henry at Lisa at ang buhay na nakasanayan niya noon. Alam niya ang gulo na kanyang nararamdaman, pagmamahal para sa mga magulang na nagpalaki sa kanya, galit sa kanilang pagtataksil, paghahangad na makilala ang tunay niyang mga magulang. At ngayon, parang estranghero sa kanyang harapan. Halos malunod siya sa lahat ng emosyon. Matagal ka naming hinanap, sabi ni Edric na nanginginig ang boses. Ito na ang huli naming ad campaign. Ginamit na namin ang natitirang ipon para sa mga flyers na ito. Kung hindi ka pa namin mahanap ngayon, natigil ang boses niya. Naiwan ang mabigat na tanong. Paano kung hindi? Naramdaman ni Ellie ang bigat ng mga taon. Ang walang sawang pag-asa ng mga magulang niya na mahanap. Kahit na ang iba ay sumuko na. Mabait pero seryosong sumingit ang pulis. Kailangan pa rin nating sundin ang proseso. Kukuha kami ng DNA mula sa inyong lahat. Doon lang namin opisyal na mapapatunayan ang kaso. Tumango si Ellie. Alam niyang kailangan iyon. Pero habang kinukunan sila ng DNA, parang nakatayo sila sa gitna ng dalawang mundo. Ang buhay na kinalakihan niya at ang bagong mundong kakasimula pa lang niyang tuklasin. Habang naghihintay sila ng resulta, tinitigan ni Ellie sina Nessa at Edric. Isang malinaw na koneksyon sa kanyang tunay na pagkatao. Kita ang pag-ibig at pag-asa sa kanilang mga mata, pero nakakaramdam rin siya ng kirot at pagkakasala dahil sa magkahalong damdaming bumabalot sa kanya. Alam niya kahit ano pa ang resulta ng DNA, hindi magiging pareho ang buhay niya. Ang pamilyang nakasama niya sa 18 taon ay itinayo sa kasinungalingan pero minahal pa rin siya. At ngayon, kaharap ang mga tunay na magulang, alam niyang mahaba at mahirap ang tatahakin niyang daan. Tahimik pero mabigat ang tensyon sa himpilan ng pulisya. Maliwanag ang fluorescent light at bawat isa ay tahimik na nag-iisip habang naghihintay ng balita. Nagpabalik-balik si Edric sa maliit na silid. Bawat hakbang ay puno ng kaba. Naalala ni Ellie ang iniwan niyang apartment. Ano kaya ang nangyari? Gising na ba si Henry? Tumawag na kaya ng pulis si Lisa? Hindi siya mapalagay sa kawalan ng kasiguraduhan. Isang mahinang katok ang gumulat sa kanila. Pumasok ang pulis, seryoso ang muka. May initial results na kami. Nagkumpirma ng familial match. Si Miss Gibson o mas tama na si Miss Wells ay tunay na anak ni na Mr. and Mrs. Wells. Nanlaki ang mata ni Edric, napasinghap si Nessa at masinigpitan pa ang hawak kay Ellie. Pero, dugtong ng pulis, may nangyari rin sa apartment kung saan tumira si Miss Wells. Naaresto ng mga taong tinukoy niyang dumukot sa kanya. Parang tumigil ang tibok sa puso ni Ellie. Naaresto?
Halos pabulong niya ulit. Tumango ang pulis. Kasama na sila sa proseso ngayon. Dahil sa bigat ng kaso at international aspects, komplikado ito. Pero oo, sila'y nakakulong na. Nabalot si Ellie ng halo-halong damdamin. Gaan, takot at galit at nakakagulat na pag-aalala para sa mga magulang na kinalakihan niya. Pwede ko ba silang makita? Tanong niya. Kahit siya'y nagulat rin sa sariling sinabi. Nag-alinlangan ng pulis. Hindi ito karaniwang procedure. Pero dahil espesyal ang sitwasyon, susubukan ko. Pagkaalis ng pulis, nang ibabaw ang katahimikan, nagkatinginan sina Nessa at Edric, halatang nag-aalala. Ellie, maingat na sabi ni Nessa. Sigurado ka ba? Matapos ang lahat ng ginawa nila? Huminga ng malalim si Ellie. Alam kong parang walang sense, pero silang naging magulang ko sa loob ng 18 taon. Kailangan ko silang makita para maintindihan. Lumapit si Edric. Lumhod sa tabi niya. Naiintindihan ka namin. Hindi madali para sa kahit sino. Pero nandito kami para sa'yo ano man ang mangyari. Ang sinseridad sa tinig niya, ang walang kondisyong suporta ng mga taong ngayon pa lang niya nakilala, pero tunay niyang pamilya. Nagpaiyak kay Ellie. Pagbalik ng pulis, dinala sila sa isang viewing area. Sa loob ng kwarto, nakita ni Ellie sina Henry at Lisa. Nakinukunan ng fingerprint at kinukunan din ng litrato. Si Henry halatang wasak, mapula ang mga mata at tuliro. Si Lisa naman parang nashock, gumagalaw lang, na parang makina, sumusunod sa utos at parang nararamdaman nila ang presensya ni Ellie. Sabay silang tumingin. Nagtagpo ang mga mata nila kay Ellie sa kabilang side ng salamin. Tumagal ang sandali, puno ng hindi nasabi at komplikadong damdamin. Si Lisa ang unang napikon. Natunaw ang kanyang pagpipigil at nagsimulang umiyak. Ellie, tawag niya. Bagyang napigilan sa salamin pero naririnig pa rin. Pasensya na. Sumuko kami. Hindi namin sinadya na magtapos sa ganito. Tumango si Henry. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Mahal ka namin, sabi niya sa nanginginig na boses. Nalaglag din ang luha ni Ellie. Dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pinisil niya ang salamin. Parang pamamaalam o panalangin para maintindihan siya. Habang dinadala sila palayo ni Henry at Lisa, nawala sa paningin niya. Nag-isip si Ellie kung makakabangon pa ba siya sa mga katotohanan ito. Bahagi ng kanyang puso ay gusto pa rin panatilihin ang relasyon kina Lisa na siyang nagligtas sa kanya. Pero hindi niya alam kung kaya niyang patawarin sila o kung paano siya mabubuhay. Kung patawarin niya sila, sandali na isip ni Ellie na iwanan ang lahat at magsimula ng bagong buhay, malaya sa komplikasyon ng nakaraan. Ramdam ni Nessa at Edric ang kanyang gulo at mahinahong sinabi, "Okay lang Ellie, naiintindihan ka namin. Hindi madali ito. Kumuha ka ng oras mo. Ang mahalaga ay ligtas ka. Iyon lang ang hiling namin." Tumango si Ellie. Nagpapasalamat sa kanilang pangunawa. "Kailangan ko ng oras," sabi niya. "Hindi ko alam kung gaano katagal." Ang biyahe sa London ay dapat maging masayang bakasyon kasama si Henry at Lisa. Matagal na nilang pinag-ipunan ang European trip na ito at marami silang plano. Hindi lang sa London, kundi pati sa pagbalik sa bahay. Ngayon sa isang araw lang, nagkawatak-watak ang lahat. Nagpalitan ng tingin sina Nessa at Edric, puno ng malasakit. "Kunin mo ang oras mo," mahinahong sabi ni Edric. "Kahit gusto mo manatili sa US, okay lang sa amin. Hindi mo kailangang lumipat sa London." Tumampi sa puso ni Ellie ang kanilang mga salita. "Mahal ko pa rin sila," bulong niya. "Si Henry at Lisa, mahal ko pa rin sila. At sana kaya ko silang kamuhian pero hindi ko kaya. Pakiramdam ko ay masama na. Mahal ko pa rin sila." "Okay lang yan," sabi ni Nessa. Dahan-dahang hinawakan ang braso ni Ellie. "Normal lang yan. Ipinapakita lang nito na masaya ka noon na minahal ka nila." Tumango si Ellie. Ang luha niya ay muling tumagos. "Marami pa akong kailangang pag-isipan. Sana makabuo rin ako ng relasyon sa inyo sa paglaon." Ngumiti si Nessa at kumuha ng lumang larawan. Pinakita niya kay Ellie ang isang larawan niya bilang sanggol. Nakangiti sa kamera. "Ipinanganak ka dito sa London," paliwanag ni Nessa, puno ng damdamin. "Dito ang tahanan mo at palaging bukas ito sa iyo kung sakaling gusto mong bumalik." Naramdaman ni Ellie ang init ng kanyang dibdib. "Salamat," sabi niya ng tapat. Tinitingnan sina Nessa at Edric. Nagpalitan sila ng contact information at nangakong mananatiling magkausap. Lumapit ang isang pulis.
mahinahong pumutol ng sandali. Miss Wells, kailangan naming ayusin ang iyong pananatili dito. Dahil 18 taon ka na, hindi mo kailangan ng legal guardian. Pero dapat nating talakayin ang mga options mo. Habang sinasamahan nila ang pulis sa isang silid, napag-isipan ni Ellie kung paanong nagbago ang kanyang bakasyon. Kaninang umaga ay masayang Amerikana siyang teenager. Excited sa family trip. Nagkukuha ng mga alaala gamit ang kamera. Ngayon nakatayo siya sa hangganan ng bagong buhay. Nalilito sa pagitan ng dalawang pamilya at dalawang bersyon ng sarili niya. Mabigat ang katotohanan pero may dalang kalayaan. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakikita ang mundo at ang sarili niya. Hindi tiyak ang daraang landas, puno ng hamon pero mayaman sa posibilidad. Habang pumapasok siya sa silid na magtatakda ng kanyang kasalukuyang kinabukasan, naisip ni Ellie na habang nagwakas ang buhay na kilala niya, nagsisimula naman ang bago. Sa kabila ng sakit at kalituhan, naramdaman niya ang kakaibang saya para sa hinaharap.